Samantala, tulong ng pamahalaan sa mga apektado ng bagyong Nando, Opong at ng Habagat, ating pag-uusapan kasama si Assistant Secretary Irene Dumlao, ang tagapagsalita ng DSWD. Asik Irene, magandang tanghali po. Magandang tanghali, Director Cheryl and Asik Dale. Magandang tanghali din po sa lahat ng sumusubaybay ng inyong programa. Asik, ano po ang pinakahuling tala ng DSWD sa bilang ng mga pamilyang naapektuhan ng mga bagyo at habagat sa iba't ibang rehiyon ng bansa at ilan po sa kanila ang nananatili pa rin sa evacuation centers? Director Cheryl, batay po doon sa 6 a.m. monitoring ng DSWD, mahigit 314,000 po na mga pamilya o mahigit 1.1 milyon na mga individual ang naapektuhan ng bagyong Mirasol, Nando, Opong, and of course yung southwest monsoon. Batay rin po dito sa combined effects monitoring, combined effects of southwest monsoon and Mirasol, Nando, and Opong monitoring po natin. Merong pong mahigit 13,000 na mga pamilya o katumbas na mahigit 48,000 po na katao ang nasa 797 evacuation centers sa iba't ibang panig po ng ating bansa. And ito po ay kasalukuyang ina-assist ng DSWD sa pamamagitan nga po ng mga food and non-food items nang sa gayon matugunan yung kanila pong mga pangunahing pangangailangan. Alinsunod na rin sa kautusan ni Pangulong Marcos Jr. na tiyakin po na walang pamilyang Pilipino ang magugutom sa gitna ng kalamidad. Asik Irene, ano po yung mga pangunahing tulong na ang naipamahagi ng DSWD at gaano po kalaki yung halaga ng tulong na naipamahagi na? Yes, of course, Asik Dale, ang tulong po na naipapahatid ng DSWD ay mga food packs, non-food items, kagaya nga po ng mga hygiene kits, sleeping kits na ginagamit po ng mga kababayan natin na internally displaced at nasa mga evacuation centers. Apart from those, namamahagi rin tayo ng mga ready-to-eat food packs, lalong-lalo na sa mga kababayan nga po natin na stranded at nandyan po sa iba't ibang pantalan dito sa ating bansa. As of 6 a.m., Asik Dale, close to 40 million pesos worth of humanitarian assistance ang naipahatid na po natin sa ating mga kababayan. But of course, we expect these numbers to increase sapagkat ngayon po ay pumapasok yung iba pang mga ulat mula sa ating mga iba't ibang mga field offices. But tayo naman po, nakahanda tayo na tumugon. Sa kasalukuyan, meron po tayong mahigit 2.5 million family food packs na nakapreposition sa iba't ibang lugar sa ating bansa. Diyan po sa mga rehiyong na naapektuhan ni Bagyong Opong, meron din po tayong mga nakapreposition na dun. Asik, may mga naiulat po na landslide at pagbaha. Paano po naiparating ang tulong ng pamahalaan sa mga apektadong lugar nito? Actually, Director Cheryl, dahil nga ini-implement natin yung buong bansa handa program na kung saan na-strengthen natin yung pag-preposition ng mga food and non-food items at we were able to maintain yung stockpile po natin sa mga iba't ibang lugar because of the relief prepositioning agreements that we've entered into with various local government units at mga private organizations, ay hindi po tayo nahirapan sa pagpapahatid ng tulong sa mga kababayan natin na apektuhan sapagkat our goods are already on the ground. Marami po sa mga warehouses natin ay matatagpuan doon sa mga lugar na dati-dati talagang hirap tayo na abutin. Sa katunayan, Director Cheryl, nung bago pa man po tumama si Bagyong Nando dyan sa Region 2, meron po tayo mga nakapreposition na mahigit 20,000 family food packs sa Batanes. Meron din po tayo mahigit mga 3,000 food packs na nakapreposition doon naman po sa Calayan, Cagayan. So, alam naman po natin na yung mata ng Bagyong Nando tumama doon sa Calayan. So, hindi po tayo talaga nahirapan na magpahatid ng tulong sapagkat nandun na po nakapreposition na yung goods natin. Asik, sakaling tumagal pa ang epekto ng sama ng panahon, ano po ang mga hakbang ng DSWD para matiyak ang sapat at tuloy-tuloy na supply ng pagkain at ayuda sa mga evacuation centers? Yes, alam niyo po ang utos ni Secretary Rex Gatchalian sa ating pong departamento, dapat maging sapat yung mga resources ng DSWD. In fact, dyan po sa Luzon Disaster Resource Center at sa Visayas Disaster Resource Center,
sa Mandaue City, Cebu naman po, ay tuloy-tuloy yung pag-produce natin ng mga family food packs. Around 20,000 family food packs yung na-produce po natin daily. At yan ay agad po natin na naipapadala sa mga warehouses natin, either to replenish yung mga stockpiles natin or dagdagan yung pong mga stockpiles natin para matiyak na mabilis yung pagpapahatid nating tulong sa ating mga kababayan. And gayon din po, nagpapasalamat tayo na meron tayong kapartner, ang Department of Budget and Management, na agad din pong nagre-replenish ng ating quick response fund. So madali po tayo na makapag-procure at makabili ng mga karagdagang pang mga materials na kakailanganin para sa ating mga family food packs. And dahil nabanggit mo nga, Asik Dale, na kung halimbawa maging protracted yung effect ng mga bagyong tumama sa ating bansa, we're looking at other interventions like emergency cash transfer na maaring ma-activate at ma-provide natin sa ating mga kababayan kapag nagkaroon ng deklarasyon ng state of calamity sa kanila pong mga lugar. So we could provide financial assistance. But then of course, may iba pa pang tayong tulong na ibinabahagi sapagkat nangunguna din ang DSWD sa camp coordination and camp management. So we also provide psychosocial interventions sa mga kababayan natin na nasa mga evacuation centers, especially yung mga nakakaranas na ng anxiety o trauma bunsod nga nitong mga sunod-sunod na mga bagyo na nararanasan po natin. And we're also looking at other types of assistance that may be extended dyan po sa mga kababayan natin dahil nagsasagawa nga po tayo ng rapid damage assessment and needs analysis so that we could determine other interventions that may be provided. Asik, batay naman po sa assessment ng DSWD, ano po yung pangunahing pangangailangan sa ngayon ng mga pamilyang apektado? Director Cheryl, batay sa amin pong pakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan, ang pangunahing pangangailangan talaga ngayon ay yung makakain. Dahil alam naman po natin, no, sunod-sunod yung ulan o yung pag-uulan. So marami sa kanila nga ay lumikas. Bago nga tumama si Bagyong Nando, marami rin yung nagsagawa ng preemptive evacuation dahil nakita na malaki yung magiging epekto ng mga bagyo. So sila po ay lumikas at alam naman po natin sa maganyang pagkakataon, pagkain talaga yung pangunahing pangangailangan. And on the part naman po of DSWD, where we're able to address that immediate need of our fellow Filipinos. Asik, ano naman po ang nakahandang early recovery at rehabilitation programs ng DSWD para sa mga pamilyang nawala ng kabuhayan o tirahan dahil sa Nando, Opong at Habagat? Yes, Asik Dale, gaya ng nabanggit po, no, meron tayo yung emergency cash transfer. Ito ay isang financial assistance, isa targeted financial assistance na ang layunin nga niya isuportahan yung early recovery ng ating pong mga kababayan na naapektuhan nitong pong mga pagsama ng panahon. Dito po maaari nilang magamit itong financial assistance para buuin yung kanila pong mga nasira ng mga bahay or ayusin yung kanila pong mga hanap buhay. Nang sa gayon nga po, somehow makakontribute ito in the restoration of their normal psychosocial functioning. So aside from the emergency cash transfer, we're also looking at other interventions kagaya ng assistance to individuals in crisis situation or mga cash forward interventions. Mahalaga kasi, Asik Dale, na magkaroon tayo ng assessment doon sa mga naapektuhan para madetermina natin yung kaukulang tulong na ipapaabot sa kanila. Nonetheless, these interventions that I've enumerated are some of those that we may provide. Asik, mensahe o panawagan nyo na lang po sa publiko, lalo na po doon sa mga apektadong pamilya nitong mga bagyo at sama ng panahon. Director Cheryl and Asik Dale, of course tayo unang-una nagpapasalamat sa inyo pong programa at binigyan daan nyo ang DSWD. Pangalawa po, nais natin pong palalahanan ng ating pong mga kababayan na lagi po tayo makinig sa abiso ng ating mga lokal na pamahalaan. Kapag tayo po ay nabisuhan na lumikas, gawin po sana natin nang sa gayon maprotektahan yung ating pong mga buhay. Pangatlo po, hindi niyo po kinakailangan mag-alala sapagkat ang inyong pamahalaan ay nakahanda po na mamahagi ng paukulang tulong. Ang DSWD po, alinsunod sa kautusan ni Pangulong Marcos Jr., ay may mga nakapreposition po ng mga food and non-food items at nakahanda po kami na ipamahagi ito sa inyo.
mahalaga lamang po na makipag-ugnayan sa inyo pong mga lokal na pamahalaan para matiyak po natin na magiging maayos yung pagpapahatid ng tulong. And of course, nais din po nating gamitin itong pagkakataon na ito upang paalalahanan po ang ating mga kababayan na para sa karagdagang impormasyon pa po hinggil sa mga programa at serbisyo na ipinapatupad ng DSWD, i-like at i-follow lamang po ang official Facebook page ng aming pong tanggapan, that's at DSWD Friends. With that, maraming salamat po at magandang tanghali po muli. Maraming salamat po sa inyong oras, Assistant Secretary Irene Dumlao, ang tagapagsalita ng DSWD.